Believable story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pahit na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable stories. Mga bangga, dating tricycle driver, ngayon ay global performer. Lumaki sa Laguna, nag-aral sa Binyan National High School. Mahilig sa pagguhit at pangarap maging kilalang artist. Naging tricycle driver at pump attendant. Ang sahod niya ay 237 pesos kada araw. Biktima ng bagyong Ondoy. Na-wash out ang tahanan. Hindi sumuko sa kabila ng matinding pagsubok. Ginamit ang talento at naging event performer sa Pilipinas at abroad. Nakapagpundar ng sariling bahay at sasakyan. Patunay na ang sipag at tiyaga ang daan tungo sa tagumpay. Sabi niya nga, ang gagawin bukas, bakit hindi pa ngayon? Makasama natin ngayon mga pangga, si Joseph Erwin Valerio, aka Joseph, the artist. Wow! Hello, magandang hapon sa iyo, Joseph. Magandang hapon din sa mga listeners sa inyo. Magandang hapon. Yan. Kamusta naman ang biyahe? Kasi si Joseph ay taga Laguna. Kamusta naman ang biyahe papunta dito? Okay lang naman. Ganun pa rin traffic. Oo. Normal na no? Forever naman na traffic, di ba? Pero ang galing no, mahilig ka sa pagguhit. Alam nyo, kung hindi nyo po matandaan, no, siya yung napanood natin, partner, sa Talentadong Pinoy. Talentadong Pinoy, Yes. kung saan ang ginawa niya ay sand. Oo, Gumuhit siya sa pamamagitan ng buhangin. correct. Mm. At actually, partner siya ang una na gumawa dito sa Pilipinas. Yes, Galing, opo. no? Sand art, anong tawag dito? Sun- Sun art. Sand art, Galing, no? diba? Sino mag-aakala na buhangin, no? Pwede mo Mm-mm. palang ipangguhit. Diba? Anong year ka nanalo sa Talentadong Pinoy? Nag-start ako noon 2009 yon. Tapos naging grand champion ako to 2011. O, diba? Ayan, nung naging Ayan, grand champion siya. Grabe. Ang sarap sa pakiramdam. Mm-mm. Kasi noon, wala pa eh. Wala pa. Ngayon, marami nang gumagawa niya, no? Sand art. Meron na rin yung sa dahon, Mm-mm. sa kape. Tama. Ano yan? Mm. Pag, yung sa, ano ba, may katulad mong gumagawa rin ng ganyan, nag-ano rin ng sand. Nag-a-advise ba or nagme-message sa'yo, sir, gusto ko pong matuto rin katulad dun sa inyo, ganun. O, ini-inform ka, ganun. May mga nagbe-message tapos may humihingi ng payo regarding dun sa paggawa ng sun art. Pero kasi hindi ganun kadali eh. So marami pa talagang proseso, lalo na yung mga equipment. Totoo. Mm. Kasi may nagpasi yung party, kumbaga parang, ano ba, courtesy ba tawag? Doon kasi syempre, siya yung nauna eh. Oo, So, diba? oy, gagayahin kita, pwede ba? Ganun eh. Kumbaga siya na yung magiging ano na lang, inspirasyon. Pwede. Diba? No, mga bago ngayon. Nag-start ako nun yung equipment ko lang, galing junk shop. Oo. Kasi, 'di ba, bago ko natuklasan yung talent ko, tawag dito, nagkaroon ng bagyong Ondoy eh. Lahat naman tayo na, ano dyan, Yes, na, pero hindi kagaya Kabisala. na sa amin talaga is wash out talaga yung bahay namin. Totally Sira. wala as talaga in nasira? Nasira Oo, ba? wala talaga, sira talaga. Lagpas tao, ganon. Pwede ka naman wala eh. Sa isang iglap eh. Paano kayo nakasurvive nun?
Ayun, langoy-langoy. Papunta dun sa pinakamataas na lugar. As in sa bahay, ilan kayo? Ilan kayong pamilya nandun? Bali yung nanay ko, tatay ko, tapos ako, saka yung asawa ko. Saka yung isa ko palang anak nun. Ang hirap nun ha? So, Paano? wala kayong Hindi nasalba. pala. Apat na pala sila nun. Apat na sila. Mm-mm. Wala kayong nasalba nun, no? Wala, oo. Lahat ng mga ari-arian talaga namin. As in, wala. Pati yung mga parda siguro, yung mga documents na... Oo. Malapit kasi kami nakatira sa ilog nung araw. Hindi ba kayo nabisuhan, no? Hindi, biglaan kasi. Kumbaga yung nangyari ng bagyong Undo na yun, sanay na kami na mabaha doon, tas aalis lang din yung tubig. Pero yung bagyong nangyari yon is talagang rumaragasa. Oo. Actually, very yun, no? Hindi mo mape-predict talaga eh. Oo. O kumbaga parang nakain lang kami nun eh. Tapos, kumbaga, inisip namin, ano lang yan, bababa lang yan. Oo. Pagtingin namin, nandun na siya sa yung second floor na. Buti nga may second floor yung bahay namin noon. Tapos, nirescue na kami noon. Tapos yun, na-wash out na yung bahay namin. No? Ano bang trabaho mo na that time? Noon kasi namamasukan ako sa mga yun, pang-attendant dati. Nag-ano ako sa mga gasolinahan. Then after nun, di rin sumasapat. Naging tricycle driver na talaga ako. So yun yung binuhay ko sa family ko talaga. Tricycle driver. Pero ang hirap din maging tricycle driver kasi parang, sarili mong tricycle o ka tawag nun? Boundary. Boundary lang. Ito pa yung mahirap doon. Hmm. Di ba, PWD ako. Oo. Ang hirap wala naman nung araw, Ay, 4 stroke. Di ba, yung 4 stroke ngayon, di ba, push button lang ngayon. Noon talaga papadyakan ko ng kaliwa. Kasi, mano-mano pa yun that time eh. Paano yan? Paano mo? Kumbaga, nagawa ng paraan? bilang mga PWD kasi madiskarte kami. Kunyari, may pasahero kami 4. Pasahero ko 4. Papababayin ko talaga yung isa kasi kailangan padyakan ng kaliwa eh. Ayun, pag napadyakan ko naandar na siya kasi parang RS 100 lang nung mga panahon na yun. Yun, go na. So, effort muna ng Grabe. pajak yun, no? Kakaliwain. Kaya nga, lagi ang nabubuli nun eh. Walang kaliwaan, mga ganun. Binubuli ka ng mga kapwa-driver mo. Driver. Pero sanay naman ako dun. Okay lang yun sa akin. Simula bata ka. Nung bata pa ako, ganun din. Sa mga school, binubuli din talaga ako. Wala naman tayong magagawa dun eh. Okay lang yun. Ganun sasabihin sa'yo na yun, may diferensya yung paa mo. Okay lang yun. Totoo naman eh. Kung sabihin sa'yo bulag, masakit yun. Hindi naman yung totoo eh. Yung sasabihin nila is totoo. Okay lang yun. Paano ang ginagawa mo? Paano okay lang? Wala. Parang pasok Never sa lang, kabila. oo. Pasok sa kabila. Never ka pumatol? Oo, kasi nung panahon naman kasi na yun, pag pumatol ka kawawa ka lang. Totoo. Tama. Diba? Ini-imagine ko no? Kung kunwari, medyo struggle nga talaga. Kasi kung yung pagpadyak pa lang nung Sa tricycle, oo, mahirap. Pero di ba dapat may mga backride ka naman dapat para yun natutulong sa'yo? Hindi mo ba naisip yung gano'n? Mahirap eh. Sa bagay, hahatian mo pa. Madadagdagan pa. Oo. Oo. Hatian mo pa. So, Saka bibigat. isang buong araw yun, naging tricycle driver ka Oo. buong araw. Magkano boundary mo sa isang araw? Ang boundary lang naman nun, 100 pesos. Mga ganun. Pump attendant, tas naging tricycle driver ka. Tapos, pagkatapos mong maging tricycle driver, ano na namang next na pinasok mo? Ayun na, ayun na yung binuhay ko sa family ko eh. Tapos may, kumbaga parang nakita ko kasi may mga audition. Ayan. Audition nung... Nakapanood ka bigla sa TV. pwede ko ba ganyan. sabihin yun? Oo. Nagkaroon ng audition doon sa TV5 ng Talentadong Pinoy. Tapos, ang audition na sa SM. Ngayon, ang start nun, 1:00 pa ng hapon. Pero 5:00 na madaling araw, nandun na kami. Kumbaga parang kailangan nandun ka sa pila, una ka pa lang, para una yung number mo. Kasi madami. So, kasama ko pa yung asawa ko nung buntis pa yun. Ilang buwan na siyang 9 months na yun. Grabe. 9 months. Nasama mo pa doon medyo delikado Malaki na yung tiyan niya nun. Suportado talaga. Tapos taga Laguna, di ba? Laguna pa kayo. At sa 5 a.m. na yon, mahaba na yung pila. Mahaba na. Kumbaga, siguro kung mga pampito na kami nun. Tapos, dumami na yun, ang dami na yun. Ay, 10:00 pa magbubukas ang SM, di ba? Oo. Ngayon,
ang haba nung pinaghintay namin. Pagpasok namin dun, alam mo yun, nawala na yung pila. Dumagsa na sila dun sa Nagkagulo na. oo, nguha na naman sarili nilang mga fill up. Mm. So ngayon, pang 230 ako. Mula 7 hanggang sa naging 100. Sa ilang- 230. 200. Sayang lang yung pinila mo nung, kumbaga, Diyos umaagang mio. pagpunta nyo dun. Mm. Oo. Tapos yung equipment na gamit ko, sabi ko nga galing junk shop. Kasi, ano lang yun tarpaulin. Mm. Diba yung tarpaulin na walang tatak? Mm. Ginawa ko talaga yon. Tapos, yung buhangin na ginagamit ko, buhangin na pambistay. Yung pang, construction. Mm. Yun yung una. Ang titigas nun. Pero, naitawid ko yun. Okay. Oo, Oo. kasi hindi super fine yung yung Sobra, sand. oo. Kumbaga, natuklasan ko kasi yan nung bagyong Undoy nga. Mhm. Nakakita kasi ako ng isang sasakyan na Mm. puno-puno ng putik. Mhm. Oo. May salamin yan, di ba? Oo. Masarap mag-drawing dun eh. Sabi ko, pwede siguro itong maging art. Ay, ang galing. Doon na pumasok sa isipan mo na, Oo. ito pala. Okay, sige, go ahead. Kumbaga, nakita ko siya, nasinagan siya ng ng liwanag, Mm. yung pinaka-kotse. Tapos, sabi ko, okay pala to, pwede pala itong maging art. Mm. Ngayon sabi ko, paano ko ito i-perform? Ngayon, doon ko naisip na bumili muna ng tarpaulin. Mm. Tarpaulin, no? Tapos, yung ginagamit ko nga is yung graba na sand na yon. Pag nagpe-perform ka, tapos may ilaw yon Mm. sa ilalim. Ano ginamit mo muna pang pansamantalang ilaw nun? Flashlight? May kahoy na ganyan, tapos nilagyan ko ng bumbilya. Nilalagay ko lang sa ilalim. Parang sa sisiw, ganun. Para magmumukha siyang araw Mm. sa Okay. Tapos syempre ang hirap pag nag-drawing ka, lumulubog yun eh. Lumulubog yun. Yung mga buhangin, pumupunta lang doon sa gitna. Mm. Pero dahil nga artist ako, kontrolado ko yun. Paano diskarte ginawa mo? Ano lang, magaang yung... Gaan yung pag kamay. kamay mo kasi kailangan magaang pag artist ka. Kailangan magaang. Mm. Tapos, number ko na. Nagtataka yung mga judges, yung tawag dito, nung performance mo, nagtataka sila, anong ginagawa ko dun sa stage? Kumbaga, syempre, hindi mo naman nakikita ang ginagawa mo eh. Nandun kasi. Kaya ang nangyari, nag-akyatan sila. Dumungaw silang ganon. Tapos nakita nila, ito pala yung ginagawa nito. Sabi sa akin nung judges, bukod ba dyan sa ginagawa mo, marami ka pa bang pwedeng ipakita sa akin? Mm. Okay. Kahit alam ko na wala na ako may papakita. Kumbaga parang yun na yun eh. Umuo na lang ako. Yung pagsabi kong oo, sige, ka na. Hintayin mo na lang yung tawag namin. So yung salita niya na hintayin mo yung tawag namin, akala ko na yun. Okay na. Mga 2 araw. Tawagan. Di pa pala yun. Matagal? Inaabot pa ng 2 buwan. 2 buwan. Kumbaga, sabi ko, wala na itong pag-asa. Kumbaga, hanggang na lang siguro yun. Daming na kasi nagpe-perform eh. May mga magician, iba-ibang klase mga talent. Tapos, yun, isang araw biglang tumawag sa akin. Nag-text pala. Sabi niya, tanggap ka na. Punta ka dito. Syempre ako naman, tuwan-tuwa. Ang problema, eto pa rin ba yung gamit na gagamitin ko? Sabi ko ganyan. Kasi TV eh. So, ang ginawa ko, naisip ko na pwede siguro yung fiber. Yung pinakasalamin. Punta ako sa junk shop. Nakikiusap ako doon na baka pa pwedeng bilhin ko na lang ito ng mura. Ito lang kaya ng pera ko eh. Tapos gawa ako. Okay na siya. Mabigat yon. Kumbaga mabigat yun. Pupunta ka pa ng Baliches. Paano bibit-bit? Kasi wala kang kasama na time, ikaw lang talaga. Kami lang ni Mrs. Ay, hindi mo naman pwede pagbuhati si Mrs. Oo, eh. ako lang talaga nagbubuhat. Ang hirap niya na, okay. Then, tawag dito, pagdating sa Novaliches, tinawagan ako. Akala ko yun pe-perform na. Yung pala, congratulate ka lang. Okay. Congratulations, nakapasok kayo sa balik kayo ulit dito sa sa next week. Kumbaga parang, Pumunta ka pa doon. paano to? Uuwi ako, dala ko na naman tong gamit. Mm. Sabi kong ganyan. Nakiusap ako. Sabi ko doon sa mga
tawag dito, mga crew, mga dun, parang mga ganito. Yung mga Staff, oh. Baka pwedeng iwan ko na lang muna to dito. Kasi next week naman. Sabi nila, sige, okay lang. So, iniwan ko na doon. Then, after ng susunod na na linggo, isip naman ako saan nakukuha ng pamasahe. Sabi ko, paano to? Papunta tayo doon, walang pamasahe. Doon na ako lumapit doon sa kaibigan ko na na nakapag-abroad. Baga, nakapag-asawa ng Hapon, mayaman. Hindi ko nababanggitin ko sino. In-expect ko, pahiramin ako eh. Sabi ko, baka pwedeng pahiram kahit siguro mga 150 lang. Wala, tinanggihan talaga ako. Kumbaga, doon mo malalaman tuloy mong kaibigan eh, sa mga oras ng kagipitan. Sabi ko, okay lang. Sige, yung, ang tumulong sa akin yung, binaboundary ang tricycle. 150 pesos ang hiniram mo. Ayaw ko pahiramin. Oo. Sabi niya, yung nagpahiram sa akin yung binaboundaryhan ko na tricycle. Operator, parang operator. Oo, sabi niya, wag ka na mag-boundary ngayon. Gamitin mo muna yan. Yun, tuwan-tuwa ako nun. Di syempre, punta kami dun sa studio. Pamasahe kami pero walang pangkain. Gutom. So, anong nangyari? May natira pa naman. Siguro kaya pang bumili ng ulam. 35 pesos. Ganon. Yung sa tabi nung TV5. Hindi ko na matandaan kung matanda. Kain kami. Sabi ko, Nang pwede bang isang ulam lang. Tapos, 2 kanin. Sabi niya, sige, okay lang yan. Naawa sila sa amin, binigyan pa ako ng sabaw. Akala ko sabaw lang, nilagyan pa ng laman. Yun. Doon, sabi ko, papakaswerte natin. Tapos sabi ko, pag ako nanalo, babalikan ko to. Ayun. Tapos nag-start na yun na hindi ako nag-expect na manalo talaga. Alam mo yung in-expect ko lang na makuha? Consolation. Kasi 5,000 yun eh. Ang inisip ko sa consolation, 5,000. Marami na ako mabibili noon. Oo, Ano nasa isip mo na that time na, alam ba, kung 5,000 na nakuha ko, para sa, ilalaan mo para sa... 5 kabang bigas. Kasi, kung 5 kabang bigas, imagine mo, matagal nyo kakainin. Ang iisipin mo na lang, pang-ulam. Yun lang yan. Yun lang sabi ko, Lord, okay na sa akin. Matalo ako, consolation, 5,000. Okay na ako doon. Tapos ito na, nag-start na yung contest. Nagulat ako kasi itinangal ako na kasi yun eh, parang tawag ng tanghalan. May defending champion doon. Lalaban ka muna sa pitong kalaban mo. Contestant mo na. Pag nanalo ka doon, lalabanan mo ngayon yung pinaka-defending. So ang nangyari noon, dahil di ba consolation 5,000, dahil natalo ko yung 7 na yon, tinangal ngayon ako doon na lalaban doon sa defending 10,000 na yon. Sabi ko, dadagdagan na naman. Ngayon kailangan talunin ko tong defending champion. Pag natalo ko yon, 50 million. Wala na, hindi na talaga ako kasi magaling eh. Anong ibubuga ko dito? Pag nag-perform ako, ano susunod ko dito? 10 beses ka dapat mananalo para makapasok ka sa grand final. Ang hirap din, no? Mag-iisip ka anong panibagong kakaiba. Oo. Tapos ayun nga, hindi ko na-expect talaga. Binigay talaga ni Lord. Natalo ko yung defending champion. Eto na, nag-isip na ako. Sabi ko, Lord, sobra-sobra na yung binigay mo. Okay na to sa akin. Okay na to. Kasi, babalik na naman ako. Ano papakita ko? Pero, ginawa ko, pinag-isipan ko talagang maigi. Ano yung susunod? Ano pakulo? Parang ganun. Hindi. Kasi, magbabase ka sa konsepto. Kasi yung unang ginawa ko is tungkol sa pag-ibig. Nagustuhan nila kasi ang tugtog nun Aubrey. Nagustuhan nila Osang, sila yung judges nun eh. Ano kaya susunod? Ang sinunod ko doon tungkol kay Lord. Nag-perform ako ng about kay Lord. Yung crucifixion ba tawag doon? Yung pinako siya sa krus. Pinakita ko yon. Lalong humanga yung tao sa akin. Siyempre, ako yung nakadepending doon. Hindi na ngayon ako magiba.
Kumbaga, nandun ka na sa Oo. Oo, hindi na ngayon ako mag-iba. Hanggang umabot ako sa pang-siyam. Ito yung pinakamahirap dun yung pang-sampu. Si Tuesday Vargas ano yan maano talaga sa Mabusisi mabusisi. siya. Ng mga... Ang nangyari nun, sa pang-sampung sa pang-sampung panalo ko, natalo ko. So syempre, natalo ko, hindi na makapasok Oo. sa final. Oo. Talo ka na eh. Mm. Sabi sa akin, ayun, ang daming nagalit kay Tuesday noon. Kasi ako yung, Nakuha mo na yung puso ng Umasa. masa. Oo. oo, kumbaga, ang daming nagalit kay Tuesday noon. Hindi pa ako marunong mag-cellphone noon eh. Ay, marunong, pero ano lang, keypad. Oo. Nagbatuhan doon sa loob ng studio. Ah, grabe. Kagulo. Nagkagulo. Nagbabatuhan ng mga towel, ng bottled water. Binabato sila Tuesday doon. Ako, pinalayo na ako. Nag-iisip ngayon yung mga staff doon, paano gagawin natin to? Hindi matanggap ng tao. Na gano'n, na natalo ko. Hindi pa ine-air yun eh. So, ano pa to? Recorded? Taping Reco- pala. taping. Okay. Taping. Kasi Yun hindi pa rin uso ang social Oo media nga. noon. taping siya. So, paano to? Pag nilabas pa to, nag-iisip sila, paano pag nilabas to? Walang magagawa, natalo eh. Kasi ang katwiran Tuesday, nakasyam na panalo ka na, okay na yon. Sabi ganyan, nakasyam na panalo ka na, bigyan na natin sa bata. Kasi ang tumalo sa akin, singer. Kumanta ng Faithfully. Oh. Oo, yung parang pinaiyak niya yung tao habang kumakanta siya. So, okay lang naman din sa akin yun. Kasi ako naman sabi ko nga sa inyo, tanggap ko yun na matalo ako. Kasi yung consolation lang, okay na. Sobra-sobra, 500,000 na yung dala ko. Pauwi. Yung una pa lang yung unang panalo ko, may 100,000 ako pauwi. Di kami marunong mag-taxi nun eh. Pas, ang laki ng pera. Sa Kasi kanon cash walang cheque. panahon na yun. Wala Hindi walang pa cheque. check. Ano pala? Cash yun. Ganyan Bundle. kakapal. Ano pa doon? Siyempre, takot na takot. Oo. Ma-hold up ka pa. Hindi namin alam talaga gagawin. Ma, paano gagawin natin dito? Para kami baliw na tingin ng tingin. Oo. Pababa namin ng Astrodome. Ng dito sa may North Avenue. SM. Sabi ko, paano gagawin natin? Hindi ako marunong mag-taxi. Wala, nagbas pa rin kami. Pero kasi, inisip naman namin, hindi pa naman ito na-airy eh. Hindi pa tayo kilala. Hindi pa nila alam. Hindi pa tayo nakikita. Oo. Oo, di pa. Kapit na kapit sa bag na agad. Totoo. Nasa harapan mo Baka na. yung iba nilagay pa sa loob Saka, ng damit, no? First time namin makahawak ng ganung pera. Kalaki, ah. Oo. Yung makakaroon ka ng 500 pesos, laking bagay na yun eh. Tapos, ito na. Ito na yung nangyari. Yung i-airy na. Ine-airy na ngayon. Ito na, nagkatotoo na. Nagwala na talaga yung mga tao. Nag-social, yung Facebook no, nag-start na. Kasi Friendster pa nun eh. Oo. Nagsana yung comment na sa talentado. Mas tara na kayo. Walang kwenta yung show Binabash nyo. na sila. Oo. Isa na lang, di nyo pa pinapasok. Ganyan. Basta iba-ibang comment. Nagsa. Ngayon, itong mga staff nag-isip. Paano nga naman yung susunod na talent? Kunyari, sabihin natin na dancer. Puro sayo may papakita nun. Yes. Hanggang 10. Ang ginawa nila doon, ginawa nilang 8. 8 yung dapat mong ilaban para makapasok ka sa grand final. Pasok ako ngayon nun kasi nakasyam ako. Yun. Hindi ko na-expect na gano'n ang gagawin nila. Siguro may 3 nang nanalo nun eh. 3 na kami, pang-4 na ako. Bigla akong tinawagan ni Talentadong Pinoy. Joseph, punta ka dito, magpe-perform ka lang. Sabi ko, okay. Babayaran ka naman. So, perform ako. Nung pagkatapos ko mag-perform, nagulat ako. Surprise pala yun. Sabi nila sa akin, pasok ka na. Sa finals. Oo, pasok ka na. Nice. Ito yung surprise sabi ni Ryan Agoncillo nun. Pasok ka na. Di syempre, yung mga tao, tuwan-tuwa. Na-excite sila laging manood ng Talentado. Tumaas yung rating nila sa totoo lang. Kasi naabangan ka. Oo. Tumaas yung rating nila from nung unang season, 43% yata, naging 58%. Di, eto na. Nakapasok na ako. Ito na yung pinakamahirap sa lahat. Tapos, naisip ko isang beses yung, sabi ko nga di ba, yung nasabi ko sa'yo kanina, balang araw, makikita ako sa stage na yan. Nung panahon na nag-aaral ako. Kasi, gusto ko talaga makapag-perform eh. Kahit yung acting lang. Yun lang talaga, yung sa school.
Maisama lang. Makakakila sa stage. Gusto mo lang makatungtong Ah, talaga parang sa may stage. tawag kasi doon sa school na limyaw. Mm. Nag-acting sila doon. Sabi ko, gusto ko makita din ako dyan eh. Gusto ko makita ko na nanay at tatay ko dyan nagpe-perform. Tapos, ayun nga, bigla na lang tumululuha ko nung iniisip ko yung gagawin kong sa grand final. Hanggang pumasok sa akin yung Dance with My Father. Ayun. Yun yung ginawa kong concept. Sabi ko, eto yung babaliktarin ko ngayon yung mangyayari. Mm. Ang gagawin ko, kasi yung mga kalabang ko is pasasayahin nila yung mga Yung mga audience. yung mga audience, yung mga tao. Viewers. Ako hindi. Paiiyakin ko sila. Ko siya, ilalayo ko siya dun sa iniisip nila na tatawa sila or magiging masaya sila dun. Paiiyakin ko sila. Ayun, nung tinugtog na yung song pa lang maiiyak ka na Oo. Tapos lalapatan mo pa ng ng art. Mm. Ayun. Nagulat ako. Ilang araw ang preparasyon mo nun yung atong gagawin mo? Bali, binigyan kami ng 1 month. 1 Matagal month to din. prepare. 1 month prepare. So, Kasi maraming practice Kumbaga parang ang dami nila kasi bago kami season 2 na yung sa amin. May season 3 na sila ding dire-diretso na yung taping. Okay. So gusto nila maganda talaga yung mangyayari doon sa grand final. So pinag-isipan talaga nilang maigit. So yun naman, tas linggo-linggo, hindi, tuwing makalawa lagi kami pinapapunta doon para yung practice para pagdating ng talaga, kasi live na siya yung itong ginawa mong preparation na to na Dance with the Father, anong nasa isip mo na ako na siguro talaga to? Sa akin na to, ako na magcha-champion. Yun ba yung mga Hindi. ano nasa isip mo? Laging akong hindi ako nag-expect lagi. Ano lang? Wala lang, sabi ko lang, may tawid ko lang to. Okay na ako dito. Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, consolation lang yung hanap ko nung una. Binigay ni Lord 500,000. Sabi ko, okay na rin ako. Kasi, nung nag-start ako nun, may mga nag-i-invite na rin naman sa akin. Masaya na ako nun. Pag lumabas ka sa TV kasi may Oo. mga Yan. exposure ka na kasi. Natupad nagpe-perform na rin na yung pangarap niya Nagpe-perform na ako, Makatungtong sa binabayaran stage. na nila ako. Okay na ako doon. Kumbaga, sapat na sa akin yun. Ayun nga, nung time na yon, lagi ako nakayuko kapag kasi mag-a-announce Saka ang ginawa ko noon nung grand final, hindi ko pinanood yung mga kalaban ko. Nandun lang talaga ako sa loob hanggang matapos yun. Hanggang kasi pangatlo ko, nandun lang ako, pray lang ako ng pray. Lord, kung bibigay mo sa akin to, okay. Kung hindi, okay lang din. Wala namang problema yun. Tapos yun biglang nagulat na lang ako. Kasi may text voting pa to. Yes. May text voting pa siya nakuha mo yung pulso ng masa. Oo. Ano ka na dun Ang nakakatuwa dito, yung cameraman ba yun? Yung naghihila kasi may performer na circus Yung death defying talaga na pwede siyang malalaglag sa talaga nasa ring siya. Hawak-hawak yun. Hawak-hawak niya yun. Napasilip ako kasi galing ako CR, sumilip lang ang ganyan. Nakaganyan Joseph, sabi niya sa akin ganon. Joseph, kunin mo yung cellphone ko. Bakit? Di, tadtadin mo ng text yung sa'yo. Sabi niya sa akin. Wow, talagang grabe rin yung Bakit? support sa'yo. Basta, tadtadin mo ng text. Nag-load ako para sa'yo. Sabi niya ganon sa akin. Doon syempre, ako nun. Kumbaga parang, kumbaga, hindi ako nag-expect mahal pala ako ng tao. Yung ginawa ko, yung perform ko nung araw, iba yung dating sa kanila. Iba yung tumusok sa puso nila. Lahat ng mga ginawa ko, lahat ng mga tawag dito, konsepto ko, nagustuhan nila. Walang tapon. Kasi very relatable talaga Tas yun, ang mapapanalunan mo nun, is 1 million plus kotse. Yun. Yung nanalo ka na nung inanunsyo na yung pangalan mo. Congratulations sa ating grand winner. Ayan na, binigay na sa iyo yung pa-premyo. Sino kasama mo nun?
Ayun, yung aking misis. Dalawa pa rin kayo? Misis mo pa rin. Saka yung mga anak ko nandun din nung time na yun. Ayan na, at nakuha mo na, no? Pati yung pera. Yes, oo. Ano yung unang-unang ginastos mo doon? Ano hindi namin, kumbaga, sa paggastos kasi hindi namin, wala kaming kumbaga, first time kasi namin makahawak nun Cheque kasi siya nung binigay. Pero bago kasi nung araw kasi pag nakahawak ka ng pera, hindi mo alam kung paano paikutin Gastos dito, gastos doon. Tsaka marinig mo lang yung milyon no? Saka dumami yung kaibigan ko May nangungutang na rin, ano? Ayan na. Ang dami. Imbitado ka na, kaliwat ka na. Oo. Ang imbitasyon. Binalikan mo ba yung nagpautang sa'yo no, ng 150? Oh, yung sa tricycle. Napanood niya ako. Ayan. Congratulations niya ako. Na-thank you naman ako. Pero hindi niya alam na masama ang loob ko sa kanya. Nag-chat siya sa akin. Congratulations, ganyan-ganyan, etc. Oh, salamat. Tapos, ayun, sabi ako sa kanya na gano'n. Alam mo, sa totoo lang, sumama ang loob ko sa'yo nun Ito yung hindi nagpahiram. Sumama ang loob ko sa'yo nun kasi ikaw yung in-expect ko na makakatulong sa akin. Pero, sabi ko sa kanya, pero ginawa kitang inspirasyon. Sabi ko, okay lang yan. Darating naman yung panahon na magko-congratulate ka rin sa akin yun. Kaya nung nagkausap nga kami, sabi niya sa akin, ay pasensya ka na, talagang ang hirap kasi hinga ng pera yung asawa ko, ganyan. Okay lang yun. Kumbaga parang inisip ko, 150 kailangan pa ba sabihin sa asawa mo? Babalik ko naman yun parang gano'n. Di ko na sinabi sa kanya yun. Pero syempre, masama loob ko nung time na yun. Pero yung nagkausap kayo, okay na? Okay na, wala naman. Babae yun babae. Yung yung nagpahiram sa'yo ng sa tricycle driver. Ito yung pinakamasakit doon. Yung nagpahiram sa akin na sobrang pasasalamat ko doon. Tapos nabigyan ko din siya. Ang problema lang, kinuha na siya ni Lord. Hindi niya na naabutan yung pagkapanalo mo. Hindi na. Naku, nakakalungkot Oo, naman. yun yung si Tatay Poying yata, nakalimutan ko din pangalan. Tatay Poying. Ayun, hindi na niya ako inabot na nanalo noon. Pero wala kang pasalamat ko talaga sa kanya nung time na yun. Okay lang kasi parang siya talaga yung naging yung hirap mo talaga nandun kumbaga parang tawag dito para ka na mababagsakan talaga ng mundo nung araw na yun. Hindi mo na alam gagawin mo, hindi mo alam saan ka hihingi ng tulong, gano'n. Tsaka hindi mo aakalain na kung sino pa yung mga estranghero sa buhay mo, no? Sila pa yung tutulong sa'yo. Tama. Kesa dun sa'yo, ina-expect mo na tutulong ka agad. Oo, tama. So, eto na nung nanalo ka, merong sasakyan. May sasakyan, no? May pera. Kailan mo naramdaman na parang, uy, eto na. Nagbago na buhay ko. Nagbago na talaga. Hindi na kami isang ulam, Oo. dalawang kanin. Tapos binibigyan ng sabaw na may laman na. Oo. Ayun, hanggang sa huli, hindi pa rin ako nag-expect. Alam mo yung hindi ko in-expect na makakasakay pala ako sa aeroplano, parang gano'n. Ay, nagta-travel ka na din. Nagpa-perform sa iba. Saka, Ibang lugar. nung hindi pa pala natapos yon yung sa Talentado, inilaban pa ako sa International? Sa international. Oo, okay. Nice. Pumunta kami sa Hollywood nun Doon ako lumaban. Nanalo din ako doon. Ang galing. Kaya as of prestige lang yung panalo talaga doon. So pagkilala lang. Pero okay naman kasi natungtungan ko yung ng ibang bansa. Amerika. From tricycle driver, napunta ka doon sa Oo. Hollywood pa. Hindi ko na-expect yon. Hanggang sa, yun nga, ini-invite na ako sa iba-ibang event. Nakakarating na ako ng iba't ibang bansa. Yung mga yan, may mga bayad yan. Siyempre, TF yan. oo. Pabibigyan mo ba kami kung magkano yung TF mo dyan? idea kung magkano yung... Pero 2-digit lang naman yun. Kung ilang beses ka ba nakakapunta sa ibang bansa? I mean, sa isang buwan? Weekly, no? Baka Hindi, ganun kasi, nung nung mga unang perform ko, binabayaran lang ako dati ng mga 5K, ganyan. Pero nung nakilala na, 50K patas na talaga yung niya.
Kada ano lang yan, 10 minutong performance. 10 minuto, Di ganun ba? agad, no? Napakalayo na dun sa nagbaboundary ka. Yun yung pinaka ano ko talaga pinagpapasalamat ko sa Diyos na nangyari na yan. Yung sa sasakyan mo, until now, Actually, may sasakyan baka na, nag-upgrade ka na. hindi naman. Ayun mo na. Tamang ano lang, sasakyan na meron ako. Yung sasakyan na napanalunan ko, masakit sa banks yung ano gasolina. Mhm. Inano ko na lang talindara. Pero nagamit ko siya ng 1 year. Oh, Chevrolet Cruze. Wow. mapapasana all ka na lang eh. Inano ko siya, tapos bili lang ko ng ano, na sasakyan na pang family gano'n. Mhm. Malaki na kasi kayo. Ilan na ba anak mo? 4. Pero malalaki na sila ngayon eh. Eh, paano? Doon pa rin ba? Doon pa rin ba kayo? Oh, sa di ba kasi ano? nawasok Sa yung bahay niyo sa... Naundoy? Ano nang nangyari? Yung father ko dun, ano yun, tinulungan ko sila mapatay yung bahay. Tapos, tapos kami, yun, bukod kami. Para... Doon din, malapit. Hindi, malayo na kami. Sa Santa Rosa na kami. Santa Sa kasi Rosa. Binyan eh. Oo. So, sa Laguna na sila. Mm-mm. Ano natutunan mo, Joseph, sa mga nangyari sa buhay mo from scratch ngayon? Yes. Iba yung pakiramdam From na attendant, Oo. no? To tricycle driver hanggang sa nanalo ka, naiimbitahan Totoo. ka na sa ibang bansa. At may pangungutyapan ba dahil sa kabansanan mo? Ayun, para sa akin naman kasi pagka may talento ka, wag mo itatago yan eh. Mm. Kung sa ngayon, di pa siya lumalabas, practice ng practice. Makukuha mo rin yan eh. Parang yung anak ko, inano ko din siya, inakay ko din siya sa kung saan meron ako. Nag-guest din siya sa nag-guest siya sa Little Big Shot, sa Itbulaga, nag-guest din yung anak ko. Art yun pero hindi pala hindi doon siya na tawag dito. Hindi yun ang hilig niya eh. Pag talaga, musika. Never ka ba niya kinausap na, Daddy, gusto ko maging katulad mo? Hindi, gusto niya nung una. Pero alam mo kasi pagka lumalaki ka, talaga, Hindi mo siya nade-develop. Hindi kasi kung ano yung gusto niya, support lang ako ngayon. Yun. Kasi Supportive alam mo, sa daddy. totoo lang kasi sumama yung loob ko sa father ko nun kasi hindi talaga siya supportado sa akin. Ang gusto ko talaga nun, makapag-aral ng fine arts eh. Pero syempre, hindi naman ako may gagapang sa patero lang father ko So, nun. magkano na kinikinta? Ang gusto niya, kung ano yung madali. Electronics daw. Mm. Yung yun yung pinasok ko. Pero hindi naman talaga ako para doon. Kumbaga parang doon ko natutunan na kung saan ka talaga dapat, kung ano yung gusto mo, doon ka dapat. Kumbaga, Mahalin mo. porsigihan mo. Kumbaga, i-chase mo yung pangarap mo. no? Kung hindi kaya ng parents mo, tapos may diskarte naman tayo eh. Tama. Kanya-kanya tayong diskarte. Kumbaga, kung hindi kaya ni father, ni mother, tatrabaho ako. Matupad ko lang yung pangarap ko. Parang gano'n. Pero sa kabila ng hindi pagsuporta ng father mo, nandyan yung asawa mo. Oo. Na mula pagpila mo hanggang sa pagkapanalo, nandyan siya sa tabi mo. no? Oo. At dahil dyan, kasama natin ngayon, makakausap natin ang asawa Si Mary Jane Valerio, nandito ngayon. ni Joseph. Hello? Hello po. Hello po. Hello po, good afternoon po. Ayan. Magandang hapon po sa inyo, Mary Jane Valerio. Ayan po ang asawa ni Sir Joseph. Ano po ang mensahe nyo kay Joseph? Sa akin kasi, sana kung ano noon, ganun pa rin ngayon. Yung dati, yung dating siya, walang magbago. Kasi sinamahan nyo po siya dati sa mga bawat laban niya, nandiyan kayo, 9 months pa kayong buntis. Yes. Ayo po. Iba rin pong, kumbaga, sakripisyo ang ginawa ninyo at tulong sa asawa ninyo. Opo, kasi in the time kasi, pag napila kami sa mga audition, bit-bit ko ako yung naghahawak habang nakasakay sa motor. Nakasakay pa sila Tapos, sa motor. Kabuwanan ko pa noon. Mm-mm.
Eh, ano pong gusto Kaso niyo? ngayon, ano naman, ganun pa rin naman. Wala namang nabago. Sa akin, wala pa rin. Yun. Walang magbabago. Yun ang gusto ni Yun, ni Ate Mary Jane. Wala daw magbabago. And walang nagbago sa relasyon nila, no? Nananatiling okay. matamis pa din. Kahit nandito ako sa malayo, Mm-mm. dahil kailangan, sa akin, walang pagbabago. Yun pa rin yun. Saan po ba kayo ngayon na naroong bansa? Nasa Saudi ako ngayon. Saudi. Nako, Saudi. Ngayon kasi anong oras ba ngayon doon? Wala. Mas 12. Dito, 11. Magto-12 na ng tanghali. Pala. Pasalamat po. Pasensya na sa storbo rin, no? Oo. Ayan. Okay lang. Si Kuya ano naman? Si Si Joseph Kuya naman. Joseph. Ano naman ang mensahe Ito na. mo kay Mary Jane? Na hindi ka iniwan pati sa Yes. audition mo. Ayan, ang mensahe ko naman sa asawa ko, hanggang sa huli, wala akong ibang mamahalin, kundi siya lang. Ayan, at pangako, hindi ako magbabago kung ano mo ako nakilala. Yun pa rin ako hanggang ngayon, syempre. May mga struggle na nangyayari sa buhay natin, pero lahat naman yun na anuhan natin kumbaga nabibigyan naman natin yun ng solusyon. So ayun, mahal na mahal kita. Ang tamis naman, no? Kayo naman, Ma Mary Jane, anong masasabi mo sa kanya na wala bang I love you? Iyan. Hindi, kasi alam naman lang niya yun. Kumbaga, kahit nung time na, yun nga, yung walang-wala, kumbaga parang, wala na Kumbaga, ang inaano sa akin ng mga kaibigan ko noon, pantay naman ang kalsada, bakit yan ang pinili mo, tagilid mo maglakad. Ang akin kasi, hindi yung sa physical, Tama. physical ang pinag-uusapan, kung paano mo minahal yung tao at paano mo tinanggap. Alam niya kung paano ko siya minahal. So, ganun din. I love you too. Wow naman. Ang sarap naman pakinggan, no? Maraming salamat po. And mag-iingat po kayo dyan. Opo, salamat din po. As of now kasi wala kaming pasok dahil katatapos lang ng Ramadan. So, nakalib kami ng 3 days. So, okay lang naman. Wala namang storbo. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po. And Salamat congratulations. Congrats po sa inyo at meron kayong asawang talagang hindi sinuko yung laban. Yes, at maipagmamalaking tunay talaga. Talentado, certified na Pinoy. Salamat. Salamat po at ingat po kayo. Salamat din po. Ang sarap nun pakinggan, ano? Yung lalo na yung pahapyaw na kinuwento ni Mary Jane na maraming nagsasabi na bakit dyan pa. Pero tignan mo naman, pinatunayan nila ang wagas na pagmamahalan. Hindi hadlang ang kapansanan ni Oo, Joseph. diba? Na ikaw pa rin ang mamahalin. Yun naman talaga. Ano naman masasabi mo or mensahe mo sa iyong mga anak at sa mga lahat ng kaibigan mo na sumuporta sa iyo hanggang ngayon? Ayan, sa mga kaibigan ko na sumusuporta pa rin sa akin hanggang ngayon, dito lang din ako para sa inyo. Mga tulong na kaya kong ibigay. Bibigay ko, pero kung hindi, hanggang doon lang talaga. Pero ayan, sa mga anak ko naman, aral na mabuti. Dito lang si Papa. Susuporta palagi sa inyo. Yeah. Maraming salamat sa iyo. And sana sa lahat ng mga nanonood ngayon, magsilbing aral ito, no, na hindi hadlang ang kapansanan, ang kahirapan, 'di ba? Na kapag gusto mo talaga yung gagawin mo, gagawan mo ng paraan. Kahit nasimutin pa ng bagyo yung pangarap mo, no, magagawa ng paraan kapag gusto. Yan ang tunay na Pinoy, no, talaga. Yes. Hindi sumusuko. Oo, partner. Parang yung sinabi niya sa motto niya nga, no? Ang gagawin bukas, pati di pa ngayon. Tama. Ngayon na. Agad-agad. At dahil dyan, eto bibigyan ka namin ng parangal. Dahil ngay napakatalentado mo at saka napaka-believable ng inyong istorya. Eto, tanggapin mo ang paghanga at pagkilala kay Joseph Erwin Valerio
para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong ika-31 ng Marso taong 2025, ganap na alas 4 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Ayan. Tanggapin niyo po ito mula po sa 106.7 Energy Congratulations FM. sa iyo, Joseph. Congratulations. Thank you. Thank you very much sa Energy FM. Yan. Talaga nga naman nakakabilib. Isang tricycle driver, Correct. no? Driver na, attendant. Ang daming pinasok eh. Hanggang sa nag-aeroplano na, Aeroplano na ngayon, friend. tapos hindi na gulay ang kinakain. Malamang nakapag-steak ka na. Oo. O, diba? Hindi na sila share sa isang ulam. At Nasa may pang- buffet na siya. Correct. May pang extra rice na. Totoo. Ito na nga ang resulta, sobrang taba na. Ay, yan ang bunga ng pinaghirapan mo eh, di ba? Marami ka na kinakain ngayon at lahat nabibili niya. Tama. Sana all. Maraming Salamat. salamat sa kwento mo. Thank you so much. Ayan, marami tayong mga natuwang pangga natin, no, na akalain mo, partner, meron dyan mga nanonood din na gusto rin na mag-try ng sand art. Oo nga, no? Baka pwede rin niya maging negosyo rin yung partner. Yes, at ikaw may Facebook page ka ba kung saan pwede ka nilang i-follow? Ayan, bali yung Facebook account ko na, yung page ko na hack yun yung una. Pero ngayon may bago ako, yung punta lang kayo sa Supreme Sun Artist. Ayan, doon nyo makikita yung mga iba't ibang mga performance na dinadaluhan ko, tapos mga ibang performance ko rin. Ayan. So, At yung pagkakataon mo na rin sa mga taga-ibang bansa. Naka-live tayo sa Facebook. Baka may mag-invite May mga sa'yo. gusto kong pasalamatan. ayan. Yung mga dyan, mga event organizer dyan sa ibang bansa, baka naman. Dito lang ako. Baka naman. Maraming salamat, Joseph, at sa iyong nakakabilib na istorya. Yes. Ay, nako partner. At syempre sa lahat din ng mga panggapo natin dyan na napabilib po. Baka meron ka rin nakakabilib na istorya, pwede mong ipadala sa amin yan sa aming official Facebook page, Energy FM 1067 Or sa akin naman po, Sheena1067. at DJ Jimbo. Kaya makapangga sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Alright, mga bangga, at magbabalik pa tayo, partner. Sa ating pagbabalik, meron tayong mga pabati. Hindi natin nabati kanina eh. Yes, Sige. naku, at marami mga nagko-komento, partner, no? Mamaya babasahin namin ang lahat ng komento ninyo. Okay? Sa Kaya naman, ano yun? At partner, may babatiin lang pala ako, nakalimutan ko. Si Lisa, birthday niya ngayon. Happy birthday, Lisa. Oo nga, hindi namin nabasa kanina. Sorry naman. Ayan. O ito, ihabol na rin natin Sige, partner, to. go. Tama ba ito? PEACS Auditors o ano ba to? DX ba to? Ayan. Gaganda na Basta sa mga sulat. auditors Ay, natin, si BC, si Joanne, Mel, Andrea, Angel, Ana, Jessa, Louie, Eds, Gemma, Ella, Sam, and Precious. Yung mga- Happy listening. Yung mga sulat kasi natin ng mga intern para Oo, mga friend. doktor to eh. Hindi ko alam kung PX ba yan? DX. Ayan. Anyways, maraming salamat. Ay, mga pangga, sa pagbabalik po. Batian na tayo, ha? Yung mga greetings ninyo, ready nyo na. Yes, kaya naman tutok lang. Dito pa rin yan sa programang Anong drama mo? na Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga mong sabing radyo, sabihin mo! Jimshi!